Malamig ang hangin sa third area ng Beast Mountain. Makapal ang hamog at tahimik ang paligid pero ramdam ang tensyon sa bawat sulok ng kagubatan. Nakatayo si Exe Tianyang sa gilid ng bangin. Ang mahaba niyang asul na buhok ay tinatangay ng hangin. Nakakunot ang noo niya habang nakatingin kay Zuo Fan. Hipokrito, kailan ka pa naging mabait? Malamig ang boses ni Exe Tianyang. Halata sa mukha niya ang pagdududa at inis. Matagal na niyang kasama si Zuo Fan, at kilalang kilala niya kung gaano kadulas ang taong ito. Og, Exe Tianyang, hindi mo pa rin ba ako kilala? Sagot ni Zuo Fan habang nakatayo sa pagitan ng dalawang malaking bato. Nasa likod niya si Ning-er na tahimik na nakikinig. Matapos ang lahat ng pinagdaanan natin, mula sa Bloodthirsty Wolf hanggang sa third area, hindi mo pa rin alam kung sino ako. Humakbang si Zuo Fan palapit. Ngumisi siya. Sa totoo lang, ako ang pinakamabait na tao. Nakita ni Ning-er ang ngiti ni Zuo Fan. Kahit alam niyang mapanganib ang lalaki, hindi niya maiwasang maniwala minsan. Pero, kailangan ko pa rin ang tulong mo. Dagdag ni Zuo Fan habang seryoso nang tumingin kay Exe Tianyang. Kalokohan, kung mabait kang tao, isa na akong santo. Sigaw ni Exe Tianyang. Napataas ang boses niya kahit ayaw niya. Kilala kita Zuo Fan. Sa tuwing sinasabi mong mabait ka, may masama kang binabalak. Hindi kumibo si Zuo Fan. Tumingin lang siya sa malayo kung saan naglalaban ang dalawang dambuhalang halimaw. Nagulat si Exe Tianyang at napatingin din sa direksyon na iyon. Doon niya nakita ang Thunder Skylark na nababalot ng kidlat at ang Red Flame Lion King na bumubuga ng apoy. Sandali, ang layunin mo ba ay itong Thunder Skylark? Tanong ni Exe Tianyang. Nanlaki ang mga mata niya nang marealize ang plano ni Zuo Fan. Hindi nagsalita si Zuo Fan. Ngumiti lang siya. Ang ngiting iyon ay sapat na para sagutin ang tanong ni Exe Tianyang. Hey, dahil matagal ka nang sama-sama sa akin, tumatalino ka na. Sabi ni Zuo Fan habang nakatalikod. Nakita ni Ning-er ang usapan ng dalawa. Hindi siya nakikisali pero nakikinig siyang mabuti. Kaya, muntik mo na naman akong magamit. Sigaw ni Exe Tianyang. Ngayon ay galit na siya. Akala ko nagbago ka na matapos ang 3 buwan sa kuweba. Akala ko naging totoo na ang pakikipagkaibigan natin. Pero sa huli, pain lang pala ulit ang tingin mo sa akin. Kung talagang gusto mong paamuin ito, sige, mag-isa ka. Huwag mo akong isali. Sabi ni Exe Tianyang sabay talikod. Ang puting balahibo sa kwelyo niya ay gumalaw sa hangin. Tahimik ang paligid. Si Ning-er ay hindi alam ang gagawin. Si Zuo Fan naman ay hindi nagpaliwanag. Pagkatapos ng ilang segundo, pumitik si Zuo Fan. Napatingin si Ning-er kay Zuo Fan. Ngumiti si Zuo Fan sa kanya. Tumango si Ning-er at ngumiti pabalik. Pagkatapos ay nag-okay sign si Ning-er kay Exe Tianyang. Lumapit si Ning-er kay Exe Tianyang at hinayla ang manggas niya. Kuya Tianyang, malumanay ang boses ni Ning-er. Ang mga mata niya ay kumikislap. Pakiusap, tulungan mo si Kuya Zuo. Naaawa ako sa kawawang ibon at sa mga anak niya. Tumingin si Exe Tianyang kay Ning-er. Nakita niya ang lungkot at awa sa mukha ng dalaga. Nakikita ko kung paano lumaban ang Thunder Skylark. Hindi siya lumalaban para sa teritoryo. Lumalaban siya dahil ayaw niyang may manggulo sa mga itlog niya. Naiintindihan ko ang pakiramdam na iyon. Bulong ni Ning-er. Ang ibon na iyon ay kawawa. Tanong ni Exe Tianyang na hindi makapaniwala. Tumataas ang kilay niya. Tingnan mo kung paano siya lumaban. Kaya niya tayong lipulin lahat sa isang iglap. Anong kaawa-awa doon? Ang Thunder Skylark ay kayang magpabagsak ng bundok gamit ang kidlat niya. Pero ngayon, halos hindi na siya makalipad dahil pinuprotektahan niya. Ang mga anak niya, bakit hindi mo ako kawan? Tanong ni Exe Tianyang na may halong tampo. Ako ang laging ginagamit ni Zuo Fan. Ako ang laging nasa bingit ng kamatayan. Pero ni minsan, hindi mo ako naawa. Natahimik si Ning-er. Hindi niya alam ang isasagot. Sige, pupunta ako. Sabi ni Exe Tianyang habang napabuntong hininga ng malalim. Hindi ko kayang tiisin na umiiyak ka. Pero Zuo Fan, pakiusap alagaan mo ako. Sigaw ni Exe Tianyang kay Zuo Fan na nasa unahan. Kung gagamitin mo ako, hinding-hindi kita mapapatawad. Haharapin kita kahit sa impyerno. Lumingon si Zuo Fan. Ngumiti siya ng mapanganib. Ang mga mata niya ay kumikislap na parang demonyo. Huwag kang mag-alala. Kilala mo kung sino ako.
Sagot ni Zuo Fan. Kung gusto kitang gamitin, magagamit kita. Wala kang magagawa para gumanti. Kahit anong gawin mo, hindi ka makakatakas sa mga plano ko. Ano? Gulat na gulat si Exi Tianyang sa sinabi ni Zuo Fan. Napalunok siya. Huwag kang mag-alala, hindi kita sasaktan. Sabi ni Zuo Fan sabay tapik sa balikat ni Exi Tianyang. Basta sumunod ka sa plano, walang mangyayari sa'yo. Pero kung sumuwi ka, hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Ning-er, magtago ka doon para hindi ka mapansin ng mga halimaw. Bulong ni Zuo Fan kay Ning-er sabay turo sa isang malaking bato. Delikado ang susunod na gagawin namin. Hindi ka pwedeng madamay. Tumango si Ning-er. Tara na, sabi ni Zuo Fan kay Exi Tianyang. Tahimik silang dalawa na lumapit sa bangin kung saan naglalaban ang Thunder Skylark at ang Red Flame Lion King. Sa bawat hakbang nila, nararamdaman nila ang pagyanig ng lupa. Ang kidlat at apoy ay nagsasalpukan sa kalangitan. Ano ang gagawin natin ngayon? Tanong ni Exi Tianyang habang nakasilip sa pugad. Nakita niya ang tatlong malalaking itlog na kumikislap. Ngayon na hindi nakatingin ang Thunder Skylark. Bulong ni Zuo Fan. Palihim nating kukunin ang mga itlog niya at itatago natin. Ililipat natin sa lugar na hindi siya maaabutan ng Red Flame Lion King. Kapag napansin niyang nawawala ang mga ito, titigil siya sa pakikipaglaban at hahanapin niya ang mga ito. Sa bilis niya, hindi siya maaabutan ng leon at maliligtas ang buhay niya at ng mga anak niya. Magandang ideya iyan, sabi ni Exi Tianyang kahit may pawis sa noo. Delikado pero epektibo. Kung magtatagumpay tayo, mabubuhay ang Thunder Skylark. Pero una, ilipat muna natin ang pugad ng sabay. Sabi ni Zuo Fan. Dahan-dahan nilang binuhat ang pugad na gawa sa balahibo at sanga. Mabigat ito at kailangang maingat dahil baka mabasag ang mga itlog. Sa kabilang dako, nakita ni Ning-er ang ginagawa nila. Napangiti siya at pumalakpak ng mahina. Samantala, sa kalangitan, napansin ng Thunder Skylark na may gumagalaw sa pugad niya. Nilinggan niya ang kinaroroonan ni Zuo Fan. Kasabay noon, napansin din ng Red Flame Lion King ang kilos ng mga tao. Damilat ang malaking mata ng leon. Kumislap ang apoy sa buong katawan nito. Galit na galit ito dahil may nang-ahas na lumapit sa teritoryo niya. Mabilis na lumipad ang Red Flame Lion King pababa. Direkta sa kinaroroonan ni Zuo Fan at Exi Tianyang. Kasabay ng pagbagsak niya ay isang dambuhalang bowl ang apoy na kayang tumunaw ng bato. Nasa tabi ng mga itlog si Zuo Fan. Naramdaman niya ang matinding init mula sa itaas. Tumingin si Zuo Fan sa itaas. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang Red Flame Lion King na sumusugod na may dalang kamatayan. Nakabuka ang bunganga nito at handang lumunin silang lahat. Napansin na tayo ng halimaw. Sigaw ni Zuo Fan sa isip niya. Pero ano itong mga itlog? Tanong ni Exi Tianyang habang nakatingin sa mga itlog na hawak nila. Nanginginig ang boses niya sa takot. Ano ang gagawin natin sa mga ito? Ihahagis ba natin? Ngumisi si Zuo Fan. Ang ngisi niya ay puno ng kabaliwan. Anong gagawin sa mga ito? Ihagis mo lahat, sigaw ni Zuo Fan. Walang pag-aalinlangan, hinagis ni Zuo Fan ang mga itlog ng Thunder Skylark papunta sa direksyon ng Red Flame Lion King. Ang mga itlog ay lumipad sa ere. Kumikislap ang mga ito sa liwanag ng apoy. Lumipad din ang mga balahibo ng Thunder Skylark kasabay ng mga itlog. Para itong ulan ng kamatayan. Nagulat ang Thunder Skylark. Nakita niya ang mga itlog niya na inihagis sa kalaban. Ang Red Flame Lion King ay nagulat din. Ang atensyon niya ay napunta sa mga itlog na lumilipad papunta sa kanya. Isang dambuhalang bowl ang apoy ang sumalubong sa mga itlog sa ere. Nagbanggaan ang apoy at ang mga itlog sa kalangitan. Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa buong third area. Biglang nanlaki ang mga mata ni Zuo Fan habang nakaharap sa pagsabog, at napasabi na lang siya ng masama ito. Thank you mga boss, dito na natapos ang chapter na ta. Stay tuned lang, ini-edit ko pa ang susunod na chapter, like and subscribe para updated kayo sa mga upload natin.